Hello everyone, good afternoon. So, ngayon naman, tuturo ko yung um, login naman. No? Kanina yung registration, ngayon naman yung login. Okay, so the first step, madali lang naman din siya. Gaya ng una, you need to edit yung ating login. So, nirename ko siya na index.php. So, first na kailangan yung baguhin is the form. Ayan, hanapin yung kailangan yung mahanap yung form. Mostly, yan siya. Ito siya. Ito, ibig sabihin, ito yung form natin. Okay, so, dapat ito, iba na siya. So, may bibigay ako sa inyo source code. So, may kukopya nyo na lang siya. Ang ibig sabihin ng post is, ibig sabihin, clickable, no? Posting, refresh. The next one is, kailangan nyo palitan yung inyong input o yung inyong button. So, mostly ang button natin is, nandito siya, siya lagi, no? Lagi silang gumagamit ng hyperlink, no? So, dapat ang gamitin natin is input. Okay, kulang siya. Eh, sana sa yan. Okay. Then, try muna natin siya. Gumagana. Ayun, so submit na siya. Kung gusto nyo kopyahin yung kulay ng login for Facebook, kopyahin nyo lang yung buong class niya. Ayan. Kasi paste yun din siya sa, saan ba yan? Ito yan pala. Sorry. Yun. Then, other than that, pwede nyo na siya itong burahin. Yung mga hindi naman na kailangan sa forms, pwede nyo na po siyang burahin. Parang matira na lang dyan is this one. Okay, saka na yung forget password. Pwede nyo na burahin yung forget password. Para hindi ganong marumi yung ating website. Para create account na lang meron. Ha? Okay, the next step is kailangan nating, ayan, meron na akong connection dito. Ibig sabihin nagko-connect na siya. Kailangan nyo na lang i-paste yung inyong code. Dito sa session start, discuss natin kung para saan to. Session start. Kulang S. Okay, so username, post, first name, nandito yun. Kung ano yung pinangalan nyo dun sa una, no? Ang hinahanap kasi dito dati is email, no? Pero depende na sa inyo kung ano yung mas gusto niyo, no? Pala, kailangan natin palitan to. Kasi dito nakalagay email tsaka password. Palitan natin siya. Kasama pala yan, no? Lagyan natin to sa isang package natin. So, ang ginagawa kasi dito is the input, no? Instead of yung isa, no? Para hindi ko makalimutan na ibigay sa inyo. Text box. Sabihin ko na lang, no? Intindihan nyo naman siguro yan. Okay, so ang gagawin natin lang is papalitan lang natin itong buong to. Tanggalin nyo na yung dalawa yan, no? 1, 2. Pangit tignan, tab nyo lang. Then tignan nyo maigi yung name tsaka ID. Yan, no? First name, dapat ito dapat ay. Isang ginawa ko, wala pa akong password eh, kaya last name ang ginagamit ko. Kayo pwede na kayong gumamit ng username tsaka password. Pero ako first name tsaka last name. Okay, so tandaan nyo lang yun kung ano yung nilagay nyo dito. Dapat pag small letter lang din yung nandito. So, ang ginagawa ko lang, kinakopy-paste ko para sigurado ako. And then after that, itong first name dito, TBL info, yun yung pangalan ng database nyo. Table pala. Ayan, TBL info was first name, then last name. First name, last name. Tapos itong user nito, ito yan. Ito, yan. Tapos sabi niya dyan, if result is equal to 1 or pwede naman gawin natin na greater than or equal to 1. Pwede rin, no? So, ang magagawin niya is pupunta siya ng dashboard.php.
Okay, try natin. So, try mo nating, ako bakit gano'n? Mali ata yung ating call. Ay, okay, natanggal niya yung division ng, pero natanggal na to, form row. So, dapat alam niyo din tumingin ng mga gano'n. Okay, nawala lahat. Okay na muna yan siguro. Okay, sige, kaya natin para legit na legit. Tingnan natin itong buong to. Ayan na siya. Yes, pa rin. May na-edit tayong iba. Hanapin lang natin. Hindi pwedeng gaya ng itsura niya. Ay, sa iba pala ako nagka-copy. Diba? Sa inyo eh. Doon pala ako nagkokopya. Pati pala yun doon sa kopya ko. Dalawa na yung remember me. Isang remember. Nasa na? Ayan. Isang remember me. Nasaan yung isa? Wala na sa ibang form. Hmm. Give, kopyahin ko na ng buong form, no? Dapat pinis ko. Wala. Bakit ito remember? Ay, jump to. Yun, no? Dalawa na yung remember me. Tanggalin natin yung isa. Then, na, isa na lang. Then, next one is, copy-paste lang ito. Ay, okay. Ito pala na bago, no? So, ang ninawa ko dyan is, medyo malaki yung letters sa ID and, um, yan, pati dito sa isa. Ako na lang. Yan. So, pag mayroon siyang isa, pupunta siya ng dashboard. So, try natin. Refresh lang tayo. Maliin lang natin. Yun. So, last name daw, undefined array. Mali daw yung last name. Ito daw ay mali. Tignan natin bakit mali yun. Ay, malaki yung letters and case sensitive kasi yun. Okay. Mali. Yan, walang nangyayari. Kasi hindi ko pa nilagyan siya ng ano, ng may lalagyan natin. No? So, yan. Tama yan ha, dapat papasok. Yun, pumasok na sa dashboard natin. Okay. The next one is lalagyan natin siya ng notification. So, yung notification wala dito sa binigay ko na code. Sige, ilagay na rin natin. So, madali lang naman yan eh. Yung doon sa registration, kukupihin lang natin. Ito, di ba? Kaya lang, may iibahin lang tayong konti. Ah, dun sa button, gusto nyo ba sa taas ang button? Yan, pwede dyan. Dapat yung code natin is pareho siya sa if else analysis na to. Ayan. Dapat may if else din siya.
medyo nakakalito, burahin ko muna lang. I-paste ko siya. Gagawa lang ako ng PHP. Ayan na siya. Okay. So, anong gagawin niya kapag meron or merong kapag mali pala, no? Dapat pala mali na equal to zero natin to. Kapag mali na lang kasi kapag katama, dediretso na siya ng dashboard. Okay, so ang gagawin natin is kukuha ulit tayo ng code kay W3 Schools ng strap, strap 5 sa alerts tayo. Siguro yung red ng gagawin natin na danger. Danger siya. Pwede natin to. So ito ay HTML. Tapos, tignan natin to. Kung username or password. Error. Tapos, i-close mo yung PHP dito. Tapos, i-open mo ulit dito. Kasi nasa load tayo ng HTML. Yun, try natin. Refresh lang. Mali. Undefined variables. Ay, kakalimutan natin yung post para. Napura ko kasi, no? Kalimutan natin ito. Dapat meron siya din dito. Para hindi siya mag-activate kapag nire-refresh natin. Yun. Example, mali. Yun. Wrong username, wrong password. Okay, pag tama naman, diretso na siyang dashboard. So, dito na yung mga templates niya, nandito na siya nakalagay. Okay, so sige, sama na rin natin to. Well, ayun, medyo mahaba kasi ito. So, dapat to mas maintindihan niyo yung code kaysa dun sasauluhin niyo siya. Mas mahirap siyang intindihin. Tawag natin dito. Alert na lang, no? Find H. Ayan, so paste ko na to. And thank you very much for listening.